10 mga tao na nakaligtas sa harap ng matinding panganib at paghihirap. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang hindi pagsuko sa anumang hamon ng buhay ay isang mahalagang faktor para magtagumpay. Katulad na lamang ng mga tao na nakaligtas sa kabila ng mga panganib at paghihirap na kanilang naranasan. At halos mamatay na sila sa sobrang hirap ng kanilang sitwasyon. Pero mas pinili nilang maging matibay at malakas upang patuloy pa silang mabuhay. Ibig sabihin, hindi tayo dapat sumuko kahit ano pa ang ating pinagdaraanan. Ngunit, sino-sino kaya ang mga taong ito at paano nila nagawang makaligtas mula sa matinding paghihirap? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin at aalamin natin ang 10 mga tao na pambihirang nakaligtas. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Aron Ralston. Si Aron Ralston ay isang American mountaineer at motivational speaker. Noong April 26, 2003 ay nag-hiking si Aron Ralston sa Blue John Canyon ng mag-isa. Habang naglalakbay ay isang malaking bato ang gumalaw at naipit ang kanyang kanang braso sa pader ng kanyon. Sinubukan niyang makawala gamit ang kanyang mga kagamitan pero hindi niya nagawang maialis ang kanyang braso. Sa loob ng 5 araw na nakatali ang kanyang braso, ay sinikap ni Ralston na manatiling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng kaunting tubig na dala niya. At nag-record din siya ng mga video na naglalaman ng mga mensahe para sa kanyang pamilya. Ngunit sa ika-6 na araw ng kanyang pagkakapiit ay nagdesisyon si Ralston na putulin ang kanyang braso. Ginamit niya ang kanyang multi-tool upang putulin ito sa pagitan ng siko at pulso. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos 1 oras at kalahati at nagdulot ng matinding sakit. Pero sa kabila nito ay nagpakita si Ralston ng matinding determinasyon at lakas ng loob. Samantala, matapos niyang maputol ang kanyang braso ay naglakad si Ralston ng mahigit 8 miles upang makahanap ng tulong. At sa kabutihang palad ay natagpuan siya ng isang pamilya ng mga hikers na tumulong sa kanya at agad na tumawag ng rescue team. Dinala agad siya sa hospital kung saan nag-undergo siya sa maraming operasyon at rehabilitation. At matapos ang kanyang karanasan ay naging kilalang motivational speaker si Ralston. At isinulat niya ang kanyang kwento sa aklat na Between a Rock and a Hard Place na naging bestseller. Ang kanyang kwento ay na-adapt din sa pelikulang 127 Hours na pinagbidahan ni James Franco. Ang kwento ni Aron Ralston ay nagsilbing inspirasyon sa marami dahil sa kanyang matinding determinasyon at positibong pananaw sa kabila ng matinding pagsubok. Ipinagpatuloy niya ang kanyang hilig sa pag-akyat ng bundok at patuloy na ibinabahagi ang kanyang kwento upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang kanyang karanasan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng paghahanda, katatagan at pag-asa sa harap ng matinding pagsubok. Number 2, Julian Koepke. Si Julian Koepke ay ipinanganak noong October 10, 1954 sa Lima, Peru. Ang kanyang mga magulang ay sina Hans Wilhelm at Maria Koepke na parehong scientist mula sa Germany. Lumaki siya sa isang research station sa Amazon na itinatag ng kanyang mga magulang kaya simula bata pa lamang siya ay sanay na siya na mabuhay sa kagubatan. Noong December 24, 1971 ay sumakay si Julian at ang kanyang ina sa Lanza Flight 508 mula Lima patungong Pucallpa upang makasama ang kanyang ama sa Panguana. Ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ng kidlat ang eroplano habang lumilipad sa itaas ng Amazon Rainforest. Dahil dito ay bumagsak ito mula sa taas na 10,000 feet. At tanging si Julian lamang ang nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Pagkagising mula sa pagbagsak ay nakita ni Julian na siya ay may mga sugat, pasa at bali sa collarbone pero buhay pa rin siya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa kagubatan para mabuhay. Sinundan niya ang isang maliit na sapa na nagdala sa kanya sa isang mas malaking ilog dahil alam niyang ito ang kanyang pag-asa upang makahanap ng tulong. Sa loob ng 11 days ay naglakbay si Julian sa malupit na kagubatan ng Amazon. Nakaranas siya ng pagkagutom, pagkauhaw at panganib mula sa mga hayop at insekto pero hindi siya sumuko. Sa wakas ay nakita siya ng mga manggagawa sa isang laging camp at tinulungan siya ng mga ito at dinala sa mas ligtas na lugar. Kaugnay din nito, ang kwento ng kanyang pagkakaligtas ay umani ng malaking atensyon sa buong mundo. Matapos ang trahedya ay bumalik si Julian sa Germany at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng biology at naging isang kilalang zoologist katulad ng kanyang mga magulang.
Nagtrabaho siya sa iba't ibang proyekto sa kalikasan at nagbigay ng mahahalagang kontribusyon sa pag-aaral ng kalikasan. Ang kanyang kwento ay naisulat sa iba't ibang libro at ginawang documentary, kasama na ang kanyang sariling libro na When I Fell from the Sky. Dito ay ikinwento niya ang kanyang karanasan at ang mga aral na kanyang natutunan. Number 3, Hugh Glass. Si Hugh Glass ay isang American hunter at traveler na ipinanganak noong 1783. Sumikat siya dahil sa kanyang nakakamanghang kwento tungkol sa kanyang pagkakaligtas noong 1823. Nagsimula ang kanyang kwento nang sumali siya sa isang expedition na pinamunuan ni General William Henry Ashley na may layuning mangalakal ng balahibo sa Missouri River. Noong August 1823, habang nasa South Dakota, ay inatake siya ng isang oso grizzly. Napakalala ng kanyang mga sugat sa likod, leeg at pinti na inakalang hindi na siya mabubuhay. Subalit dahil sa tindi ng kanyang kalagayan ay iniwan siya ng kanyang mga kasama na sina John Fitzgerald at Jim Bridger na inisip na wala na siyang pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, si Hugh Glass ay nagpakita ng matinding determinasyon at kakayahang mabuhay. At kahit mayroong mga malalang sugat at walang anumang kagamitan, ay nagawa niyang gumapang ng mahigit 200 miles pabalik sa Fort Kiowa. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa kalikasan upang maghanap ng pagkain at gamutin ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot na natutunan niya mula sa mga Native Americans. At sa kanyang paglalakbay ay nakatagpo siya ng mga grupo ng mga Native Americans na tumulong sa kanya. Kumain siya ng mga berry at maliliit na hayop at kinaya ang matinding sakit at pagod. Matapos ang halos 6 na linggong paglalakbay ay nakarating siya sa Fort Kiowa kung saan ay natulungan at nakarecover siya mula sa kanyang mga sugat. Ang kwento ni Hugh Glass ay naging alamat at inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay inilagay sa pelikula na The Revenant na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio. Ang kanyang kabayanihan at tibay ng loob ay nagpapakita ng napakalaking tapang at determinasyon na magtagumpay sa harap ng matinding pagsubok. Number 4, Louis Zamperini. Si Louis Zamperini ay isang kilalang bayani noong World War II. Ipinanganak siya noong January 26, 1917 sa Olean, New York at lumaki sa Torrance, California. Ang kanyang mga magulang ay sina Anthony at Louis Zamperini na mga Italian immigrants. Noong bata pa si Louis ay pasaway siya pero natuklasan niya na mahilig siya sa pagtakbo. Mabilis na sumikat si Louis bilang isang runner. Noong 1934 ay nakapagtakda siya ng bagong high school record sa 1-mile run na tumagal ng mahigit 20 years. Dahil sa husay niya ay nakasali siya sa 1936 Berlin Olympics. Siya ang pinakabatang American qualifier sa 5,000-meter run. Kahit hindi siya nanalo ng medal ay hinangaan siya ni Adolf Hitler dahil sa bilis niya sa huling lap at personal din siyang kinamayan. Subalit, nagbago ang buhay ni Zamperini nang magsimula ang World War II. Sumali siya sa US Army Air Corps bilang isang bombardier. Noong May 27, 1943 ay bumagsak ang eroplano niya sa Pacific Ocean. Dahil dito, siya at ang dalawa niyang kasamahan ay napadpad sa gitna ng karagatan. At sa loob ng 47 days, si Zamperini at ang isa niyang kasama na si Russell Allen Phil Phillips ay nabuhay sa isang maliit na life raft. Nakipaglaban sila sa gutom, uhaw, init, mga pating at pag-atake mula sa mga Japanese fighter planes. Kahit na hirap sila ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ng kanilang paghihirap sa karagatan ay nahuli sila ng Japanese Navy at ginawang mga bilanggo ng digmaan. Sa loob ng 2 taon ay naranasan nila ang malupit na pagtrato sa iba't ibang kampo sa Japan. Pero hindi sumuko si Zamperini. Ang kanyang tapang ay talagang naging kahanga-hanga. Samantala, matapos ang digmaan ay bumalik si Zamperini sa United States at natutong magpatawad sa kanyang mga dating tormentor. Noong 1950 ay nakilala niya si Billy Graham na isang kilalang evangelist at nagkaroon siya ng bagong pananampalataya. Ang bagong pananampalataya niya ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at pag-asa at nagsimula siya ng bagong buhay. Karagdagan pa, si Zamperini ay nagsulat ng isang memoir na pinamagatang Devil at My Heels, na nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Ang kwento niya ay muling nabuhay sa libro ni Laura Hillenbrand na Unbroken, na naging bestseller at pelikula na idinirect ni Angelina Jolie noong 2014.
Number 5, Beck Weathers. Si Beck Weathers ay isang American doctor na naging bantog dahil sa kanyang pagkakaligtas sa isang malupit na bagyo sa Mount Everest noong May 1996. Ipinanganak siya noong December 16, 1946 at matagal na niyang pangarap ang makaakyat sa tuktok ng Everest. Layunin niyang maakyat ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente. At noong May 10, 1996 ay sumali si Weathers sa isang expedition na pinamumunuan ng Adventure Consultants na isang grupo na kilala sa pag-akyat sa Everest. Habang papalapit sa tuktok ay nagsimulang lumabo ang kanyang paningin na nagdulot ng malaking problema sa kanya sa mataas na lugar. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Weathers na bumalik sa Camp the Fourth at ito ay isang desisyon na posibleng nagligtas ng kanyang buhay. Habang pababa ay inabutan sila ng isang napakalakas na bagyo. Dahil sa kanyang kondisyon at matinding lamig ay iniwan si Weathers ng kanyang mga kasama sa ilalim ng snow na halos patay na. Ngunit sa kabila ng sitwasyon ay nagawa ni Weathers na makabalik ng buhay. Matapos ang 15 hours sa ilalim ng yelo at snow ay biglang bumangon si Weathers at nagsimulang maglakad pabalik sa Camp the Fourth. Sa kabilang banda, ang kanyang pagbabalik ay itinuturing na isang kwento ng tibay at tapang. Nang makarating siya sa kampo, ang kanyang mga kamay at paa ay nagkaroon ng matinding frostbite. Kinailangan niyang maghintay ng isa pang araw bago siya ma-rescue gamit ang helicopter na isang bihirang pagkakataon dahil sa taas ng lugar. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya at mabilis na nadala sa hospital. Dahil sa grabing frostbite ay kinailangang putulin ang kanyang kanang kamay mula sa siko, ang kanyang kaliwang mga daliri at bahagi ng kanyang paa. At kahit nawalan siya ng ilang bahagi ng katawan ay nanatili siyang positibo at matatag at naging inspirasyon sa marami. Kaugnay din nito, isinulat ni Beck Weathers ang kanyang karanasan sa isang libro na pinamagatang Left for Dead, My Journey Home from Everest noong 2000. Ang aklat na ito ay nagkukwento tungkol sa kanyang pagsubok sa Everest at pati na rin ang epekto nito sa kanyang personal na buhay, kasama na ang mga pagsubok sa kanyang pamilya at sarili. Number 6, Jose Salvador Alvarenga. Si Jose Salvador Alvarenga ay isang mangingisda mula sa El Salvador na naging kilala sa buong mundo dahil himala na nakaligtas siya. Noong November 17, 2012 ay kasama niya si Ezekiel Cordoba sa isang karaniwang pangingisda malapit sa Mexico. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang abutan sila ng malakas na bagyo na sumira sa kanilang bangka at nagtulak sa kanila sa gitna ng karagatan. Sa kanilang maliit na bangka ay kinailangan nilang harapin ang gutom at uhaw. Walang sapat na pagkain at tubig kung kaya't kumain sila ng isda at ibon at uminom ng tubig ulan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay namatay si Cordoba matapos ang ilang buwan dahil sa sakit at gutom, kaya naiwan si Alvarenga na mag-isa sa gitna ng dagat. Subalit kahit mag-isa siya ay patuloy na lumaban si Alvarenga. Ginamit niya ang kanyang kamay at ilang simpleng kagamitan para manghuli ng isda at ibon. Uminom siya ng dugo ng mga hayop para manatiling buhay. Araw-araw ay umaasa siyang may makakakita sa kanya pero walang dumating. At matapos ang 438 days na palutang-lutang sa dagat, ay natagpuan si Alvarenga ng mga mangingisda malapit sa Marshall Islands na halos 6,700 miles mula sa Mexico. Siya ay payat, mahina, pero buhay at agad siyang dinala sa hospital para gamutin. Gayon din, ang kwento ni Alvarenga ay naging simbolo ng pag-asa at tapang. Nakaligtas siya sa isang pagsubok na tila imposibleng malampasan dahil sa kanyang determinasyon. Ang kanyang karanasan ay nagturo ng maraming aral tungkol sa pag-asa at katatagan. Hindi lang siya naging inspirasyon sa mga mangingisda, kundi pati na rin sa buong mundo. Ipinakita niya na kahit gaano kalaki ang pagsubok, ay mayroon pa ring pag-asa basta't hindi susuko. Number 7, Joe Simpson. Si Joe Simpson ay isang sikat na mountaineer na naging bantog dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kwento ng pagkakaligtas matapos ang isang mapanganib na ekspedisyon sa bundok na Siula Grande sa Andes Mountains ng Peru noong 1985. Nakilala ang kanyang karanasan sa buong mundo dahil sa kanyang aklat na Touching the Void na naging isang documentary movie din. Kasama ang kanyang kaibigan na si Simon Yates ay nagdesisyon si Simpson na akyatin ang Siula Grande sa western part nito, na isang ruta na hindi pa nagagawa ng sinuman.
Matapos ang matagumpay na pag-akyat ay nagsimula silang bumaba ng bundok. Ngunit sa kasamaang palad ay nadulas si Simpson at nabalian ng kanang paa at binti na isang malubhang pinsala na nagpahirap sa kanilang pagbaba. Dahil sa masamang kondisyon at kakulangan ng pagkain at tubig, ay kinailangan ni Yates na gumawa ng mabigat na desisyon. Ginamit ni Yates ang isang lubid upang unti-unting ibaba si Simpson mula sa bundok. Sa isang punto ay nadulas si Simpson at napunta sa gilid ng isang bangin na nakabitin sa ere. Matapos ang ilang oras ng pag-aalala ay napagtanto ni Yates na walang paraan upang mailigtas si Simpson nang hindi inilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa huli ay pinutol niya ang lubid na nagdulot ng pagbagsak ni Simpson sa isang malaking bitak ng yelo. Pero sa kabila ng matinding sakit at hirap ay nagawa niyang makalabas mula sa bitak ng yelo at nagsimulang gumapang pababa ng bundok pabalik sa kanilang base camp. Sa loob ng 4 na araw at 3 gabi na walang sapat na pagkain, tubig at gamit ay ginamit ni Simpson ang kanyang natitirang lakas at determinasyon upang makaligtas. Ang kanyang kwento ng kaligtasan ay patunay ng lakas ng tao at ng kahalagahan ng hindi pagsuko sa harap ng tila imposibleng sitwasyon. Dahil sa kanyang karanasan ay isinulat niya ang aklat na Touching the Void, na kung saan ay ikinwento niya ang bawat hakbang ng kanilang pag-akyat at ang kanyang kwento kung paano siya nakaligtas. Number 8. Wenceslao Moguel. Si Wenceslao Moguel ay isang kilalang tao dahil sa kanyang kakaibang kwento. Siya ay isang sundalo noong panahon ng Mexican Revolution na isang digmaan na naganap mula 1910 hanggang 1920. Ang kanyang kwento ay natatangi dahil nakaligtas siya sa firing squad. Noong March 18, 1915 ay nahuli si Wenceslao Moguel ng mga sundalo ng gobyerno at hinatulan ng kamatayan. Siya ay binaril ng 9 na beses sa iba't ibang bahagi ng katawan. At upang matiyak na patay na siya, ay binaril pa siya sa ulo ng malapitan. Pero sa kabila ng lahat ng tama ng bala ay hindi namatay si Moguel. Sa halip ay nagising siya at nagawang umalis sa lugar. Natagpuan siya ng ilang mabubuting tao na tumulong sa kanya hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ang kwento ng kaligtasan ni Moguel ay naging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob. Naging kilala siya hindi lamang sa Mexico kundi pati na rin sa ibang bansa. Maraming articles at documentary ang ginawa tungkol sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag kung paano siya nakaligtas sa ganun karaming tama ng bala. Kung kaya't iniisip ng iba na ito ay isang himala. Karagdagan pa, ang buhay ni Wenceslao Moguel ay patunay ng tibay ng tao at ang kakayahan na makabawi mula sa matinding pinsala. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit sa mga pinakamahirap na sandali ay maaari tayong makatagpo ng pag-asa. Ang positibong pananaw ng tao ay maaaring makatulong sa kanya na magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang pangalan ni Wenceslao Moguel ay nagsisilbing paalala na mayroong mga himala na maaaring mangyari kahit sa pinakahindi inaasahang paraan. Number 9. Poon Lim. Si Poon Lim ay isang Chinese seaman na naging bantog dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kwento ng pagkakaligtas sa dagat. Ipinanganak siya noong 1918 sa Hainan, China at nagtrabaho sa British Merchant Navy noong World War II. Ang kanyang kwento ng kaligtasan ay nagsimula noong November 23, 1942 nang ang barkong SS Ben Lomond na kanyang sinasakyan ay tinamaan ng torpedo ng isang German U-boat sa South Atlantic Ocean. Nang lumubog ang barko ay nagawa ni Poon Lim na makahanap ng isang kahoy na life raft. At doon nagsimula ang kanyang 133 days na pakikipagsapalaran para mabuhay sa gitna ng dagat. Noong una ay mayroon siyang ilang biscuits, tubig at chocolate mula sa raft, pero mabilis din itong naubos. Kinailangan niyang mag-isip ng paraan para makahanap ng pagkain at tubig sa dagat. At upang makakuha ng pagkain ay gumawa siya ng panghuli ng isda gamit ang mga pako at kawad mula sa raft. Naghuli siya ng isda at mga ibon na dumadapo malapit sa kanya. Natutunan din niyang mangolekta ng tubig ulan gamit ang isang tela para maiwasan ang pagkauhaw. Natuto siyang gamitin ang mga bagay sa paligid niya para mabuhay. Samantala, ang mga araw na mag-isa sa dagat ay puno ng pagsubok at panganib. Nakipaglaban siya sa malalakas na alon, init ng araw at lamig ng gabi. Nanghina ang kanyang katawan dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, pero hindi siya sumuko. Nag-exercise siya sa pamamagitan ng paglangoy sa paligid ng raft para manatiling malakas ang kanyang katawan.
Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Nakakuha siya ng lakas mula sa kanyang pananampalataya at sa kanyang hangarin na makita muli ang kanyang pamilya. Noong April 5, 1943 ay nakita siya ng isang Brazilian fishing vessel at dinala siya sa ligtas na lugar. Pagdating sa Brazil ay sobrang payat na niya. Mula sa 170 pounds, ito ay naging 125 pounds na lang. Nakita ng mga doktor na siya ay nasa masamang kalagayan dahil sa gutom at hirap pero mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami at ginawaran siya ng British Empire Medal ng pamahalaan ng Britanya bilang pagkilala sa kanyang tibay at tapang. Pagkatapos ng digmaan ay nag-migrate si Poon Lim sa United States kung saan siya nagpatuloy ng kanyang buhay. At namatay siya noong 1991 sa edad na 72. Number 10, Colby Coombs. Si Colby Coombs ay isang American mountaineer na may kahangahangang kwento hinggil sa kanyang kaligtasan. Noong June 1987, kasama niya ang mga kaibigan niyang sina Tom Walter at Michael Koenig ay umakyat sila sa Foraker Mountain sa Alaska. Layunin nilang marating ang tuktok sa pamamagitan ng ruta na tinatawag na Infinite Spur na isa namang mahirap at delikadong daan. Subalit kahit handa sila ay isang malakas na bagyo ang sumalubong sa kanila habang umaakyat. Nagdulot ito ng malaking avalanche na tumama sa kanila. Nahulog si Coombs ng mahigit 800 feet pababa ng bundok. Marami siyang tinamong sugat tulad ng sugat sa leeg, fractured sa kanyang bungo at ilang bali sa kanyang katawan. Nakaligtas siya pero sina Walter at Koenig ay namatay. At kahit delikado ang kalagayan ay pinilit ni Coombs na makaligtas. Pagkagising niya matapos siyang mawala ng malay, ay sinimulan niyang bumaba ng bundok kahit nanghihina ang kanyang katawan. Naglakad siya ng napakatagal, umakyat at bumaba ng yelo at nagtitiis ng matinding lamig at sakit. At sa tulong ng kaunting supply at matinding determinasyon ay nagawa niyang manatiling buhay sa loob ng 5 araw bago siya natagpuan ng isang search and rescue team. Dahil sa nangyari, ang kwento ni Colby Coombs ay naging inspirasyon para sa maraming tao. Pagkatapos siyang mailigtas ay nagpatuloy siya bilang mountaineer at nagtayo ng Alaska Mountaineering School, kung saan nagtuturo siya tungkol sa kung paano ang ligtas na pag-akyat sa bundok. Ang kanyang karanasan ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghahanda, kaalaman at determinasyon sa harap ng anumang sakuna. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng tibay at tapang ng tao kahit sa pinakamapanganib na sitwasyon.